Praise the Lord mga kapatid! Isang magandang umaga po sa ating lahat. And sa umaga po ito, tayo po ay mag-celebrate ng ating huling Sunday service sa taong 2023. At pagpakanan mo ng Panginoon, hallelujah, glory of Jesus. At sa umaga po ito, bago po tayo magsimula sa ating pagpupuri, tayo po ay manalangin. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Father God, we thank you sa umagang ito na kami po ay dinakong mo sa lugar na ito ng ligtas, Panginoon. At Lord God, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming mga nagawa. Magiging man po ay aming sinadya o hindi sinadya, ay ipatawad po sa aming Panginoon. At gawin niyo pong karapat-dapat kami, Panginoon, sa umagang ito na umarap sa iyo. Ibalik sa iyo, Panginoon, ang karapatang papuri at pagsamba sa nakaraang taon na pinagkaloob sa bawat isa, sa bawat tagumpay, bawat pagsubok, Panginoon, aming dinanas, pinagdaanan, nakasama ka, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, nawa ang aming papupuri, aming mga pagsamba ay makarating sa trono ng iyong biyaya at ikaw lamang, Panginoon, ang aming maitaas at mapapurihan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay maingat po namin ibinabalik sa dakilang pangalan ng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Amen, amen. Hallelujah. Wag po tayong masayang awit sa Panginoon. Samahan niyo kami ngayong umaga.
kapatid at sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umagang ito, nilig po ang ating buting pastor, si Pastor Gavin Luis. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At tulad ng sinabi ni Brother Dicky kanina, ito po yung huling araw ng ating service sa taong 2023. At kung kayo po mayroong mga Biblia, please open with me in the book of Ephesians chapter 4. At babasahin po natin sa talatang 16. Ephesians chapter 4, verse 16. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nakakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuhan ayon sa pagawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Tayo pong lahat ay sumandaling ibuho. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Sa buong taon ng 2023 ay ipinakita mo sa amin, O Diyos, ang iyong katakilaan sa bawat isa. Patuloy mo kaming itinaguyod, patuloy mo kaming pinagpala. At sa araw na ito, O Diyos, muli, hayaan mong dakilain ka namin, pasalamatan ka namin sa lahat-lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo sa bawat isa. At sa oras na ito, O Diyos, sa aming pakikinig muli ng iyong mga banal na salita, Ikaw, O Diyos, sa maglangis sa iyong lingkod na gagamitin. Mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan niya at ipahayag mo ang iyong kalooban para sa amin sa umaga dito. Umaasa kami, Panginoon, sa pakikisama ng iyong banal na Espiritu sa pasimula hanggang sa katapusan ng aming gawain. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalwalhatian ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Getting connected matters. Getting connected matters. Ito po yung pag-uusapan natin. Ito po yung ating topic sa umaga nito. We were created for relationship. Amen. God said, when He created man, the first man, He said, it is not good for man to be alone. It is not good for man to be alone. We were created, and we were made by God for connection. We were created in the image of God. Alam po natin yan. Tayo po ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. At itinuturo ng Biblia, the Bible says that God is love. And to love, of course, you've got to have somebody to love. That is why yung pag-ibig na yan, mga kapatid, that is the main reason why we are connected to or have a relationship with God. Yung pag-ibig. Alam natin na tayo ay naunang inibig ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, dahilan sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo ay kanyang inibig na tayo ay makasalanan pa. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Now,
yung pag-ibig na yan ang naging dahilan kaya tayo ay natuto umibig naman sa Diyos. Now, God wants us to connect with one another. That is why our God uses some metaphors. Marami siyang paglalarawan na ginawa, itinuro, to give us the picture of a church that He wants to be. Nais niyang ibigay ang larawan ng isang iglesia na ninanais niya na maging ayon sa kaniyang iniisip. Kaya gumamit siya ng mga paglalarawan sa Biblia, metaphors. And to be spiritually connected, ang unang-unang bagay na ipinakita niya sa atin ay mababasa natin sa aklat ng Ephesians chapter 2. Now, Ephesians chapter 2, please bear with me, mga kapatid. In the book of Ephesians chapter 2 verses 21 and 22, ang sabi po dito, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, wikang Tagalog, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapak na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Espiritu Santo. To be spiritually connected, we are built like a building. Ito po yung paglalarawan ng Diyos sa atin. At alam natin na ang isang gusali is very essential that the parts of that building are fitly together. Kumbaga, eksakto, magkakalapat. Otherwise, walang suporta kapag hindi po fit ang bawat parte ng isang iglesia o ng isang building. Now, sa building, mga kapatid, yung paglalarawan ng Diyos sa atin, inilalarawan niya na tayo mga iglesia, tayong isang iglesia ay ginawa para maging isang templo. Na yung templo niya ay magiging matibay kung ang bawat isa ay sumusuporta sa bawat isang parte nito. Kaya nga, kailangan natin ang suporta ng mga tao na nagmamalasakit sa atin. Sapagkat kung walang nagsuporta, tayong nakukuha sa ating mga kapatid sa isang iglesia, ito po ay hindi pagiging matatag. Ito ay madaling mawawasak. So, dahilan dyan, yung paglalarawan ng Diyos sa atin na tayo ay isang iglesia, dapat talaga na meron talagang koneksyon ang bawat isa, na fitly connected. Kumbaga, merong suportahan na yung mga tao na nangangailangan ng ating tulong ay naibibigay natin. Hindi lang sa pamamagitan ng financial, kundi sa maraming mga bagay. Now, another metaphor
na sinabi niya that tayo po ay, kumbaga, miyembro, tayo ay nasa isang katawan. We are joined in a body. In Romans chapter 12 verses 4 to 5, ang sabi dito, Romans chapter 12 verses 4 to 5. Sabi dito, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. So, inihalimbawa po ng Diyos, inilarawan ng Diyos ang isang iglesia sa isang katawan, na katawan ng maraming mga sangkap. Ang sabi, kung paano sa isang katawan, mayroon tayong maraming mga sangkap, lahat ng mga sangkap, hindi pareho ang gawain. Alam naman natin na sa isang iglesia, hindi lahat mga ngaral. Hindi lahat ay song leader. So, bawat isa ay mayroong kanya-kanyang ginagawa. Bawat isa ay mayroong kanya-kanyang gawain. At napakahalaga na ang bawat miyembro niyan ay nagkakasama-sama. Kumbaga, they work together. Kaya kung titingnan po natin, yung ating binasa, kung babalikan natin yung ating binasa sa book of Ephesians, ay makikita po natin na ang sabi roon, nasa Ephesians chapter 4 verse 16, balikan natin yun. Ang sabi noon, na dahil sa Kanya, ang buong katawan na nakalapat na mabuti ay nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuhan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng Kanyang sarili sa pag-ibig. Ito po yung ninanais ng Diyos sa isang iglesia, maging matibay, maging malakas. At sa Kanyang paglalarawan na ito ay katulad ng isang katawan, ay napakahalaga na maunawaan natin na bawat isa sa atin ay meron talagang dapat na ginagawa. Kung ikaw ay miyembro ng isang katawan, kung ikaw yung paa, dapat naglalakad ka. Kung ikaw yung mata, dapat nakakakita ka. Kung ikaw yung tenga, dapat nakakarinig ka. Kung ikaw yung kamay, dapat marunong kang umawak. So, yun pong mga bagay nito, actually, is very self-explanatory. Kung ating iisipin at kung ating uunawain, ang ginawang paglalarawan ng Diyos sa isang iglesia na Kanyang ninanais na maging isang iglesia na doon ang naabot yung sukat ng pangatawan. At kinakailangan na meron talagang koneksyon sa bawat isa. Konektado ang bawat isang sangkap nito. Sapagkat you can just imagine kung ang isang katawan ay walang pa. Kung ito ay wala tayong naririnig na maraming mga bagay kung may problema sa ating tenga. Kaya mahalagang mahalaga mga kapatid na tayo ay maunawaan natin na mayroon po tayo dapat na ginagawa. Hallelujah. Bilang miyembro o bilang parte o bilang sangkap ng isang katawan. Hallelujah. At ang isang napakagandang paglalarawan na ginawa ng Diyos sa atin ay makikita natin sa aklat ng Juan. In the book of John, hallelujah, John chapter 15, verses 1 to 5, ang sabi po rito, I
true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, and that it may bring forth more fruit. Now, ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Ang isang paglalarawan na ginamit niya na tayo po ay nakakabit sa isang puno. At ang paglalarawan doon, ang sabi ng ating Diyos, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Now, dito mo'y makikita natin na kung ninanais ng Diyos na ang bawat parte ng katawan ay konektado sa isa't isa, that is horizontal connection. But here, ipinapakita rito na hindi lang po horizontal ang kinakailangan natin. Being connected is not just horizontal, but vertical also. Amen? We can have all the interpersonal connections or interpersonal relationships that we would want. But if we are disconnected to God, we will not have the life. We will not have the life that God wants us to have. Kapag hindi po tayo konektado talaga sa ating Panginoon, hindi po tayo magkakaroon talaga ng buhay na ninanais niya para sa atin. Okay. Kumbaga, meron tayong relasyon sa ating mga kapatid. Maganda ang relasyon natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Subalit, kung hindi po tayo konektado sa Diyos, hindi po natin maaabot yung buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. Anong klaseng buhay yun? Anong klaseng buhay ang ninanais niya? Yung buhay, it is the life that will characterize our lives. Ano yun? The fruit of the Spirit. Hindi po tayo magkakaroon ng bunga sapagkat ang sabi doon, maliban na tayo ay nakakabit sa Kanya, hindi po tayo talaga magkakaroon ng bunga. Kaya kinakailangan talaga na tayo ay nakakabit doon sa ating Panginoong Jesucristo. Our connection is not only horizontal, meaning sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, but also the best connection that we should have is we should be connected to Jesus. Napakahalaga. Sapagkat ang sabi, kung wala tayong magagawa, kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bagay na yan, mga kapatid, last week, our topic is victory comes from God. Okay? Yun po ang diniscuss ni Brother Gabby. Now, makikita po natin doon sa huling talata na kanyang binasa in 1 Corinthians chapter 15. Puntahan po natin yun. 1 Corinthians chapter 15, verse 57.
Sabi dito, but thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi po talaga tayo magkakaroon ng pagtatagumpay. At hindi po maaabot natin yung buhay na ninanais ng Diyos para sa atin if we are disconnected to Jesus Christ. Yun po ang pinakamahalagang bagay na maunawaan natin. Kapag ang ating iglesia ay nawala ng koneksyon doon sa ulo, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, wala po talaga, hindi po tayo magtatagumpay. Now, tingnan ninyo mga kapatid, babalikan mo lang po nung tayo ay magpasimula ng ating gawain ito. The year 2015, when we started this NLAX ministry, this church, ano po ang nangyari? After 8 years, meron po tayong church building. At eto, kakakabit lang, ikinabit last week, hallelujah, meron po tayong 3 air conditioners. Paano nangyari? How did this happen? It is because we are rightfully connected with Jesus Christ. Tayo po ay nakakabit doon sa puno. The source of everything. The source of our victory. Alam niyo mga kapatid, kung hindi po tayo nakakonekta sa ating Panginoong Jesucristo, yung bunga ng Espiritu, alam po natin yan. Galatians chapter 5, ang sabi doon, love, peace, joy, self-control, di ba? Lahat na niya, patience, lahat ng bunga ng Espiritu ay hindi tayo magkakaroon. Hallelujah! Kung ating iisipin mga kapatid, sa bilang natin, doon sa bilang natin ngayon, hindi po tayo magkakaroon talaga ng ganitong tagumpay. Hindi tayo magkakaroon ng ganitong mga achievements kung hindi po talaga tayo connected sa ating Panginoon. Kaya nga, being connected matters. Yun talaga yung susi. Tingnan ninyo mga kapatid. Kapag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, hindi po tayo makakapagbigay kung wala yung bunga ng Espiritu sa atin. And remember, ang sabi ng ating Panginoon, tayo ay binigyan ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, ibinihis natin si Kristo. Kaya naman, nasa sa atin yung ninanais ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay panahon narito pa sa lupa, physically, ay ipinakita niya yung bagay na ninanais niyang gawin. At ngayon, sa ating panahon, ang nais ng ating Panginoong Jesucristo ay gawin natin yung lahat ng kanyang ginawa noong siya ay narito pa sa pamamagitan ng kanyang katawan, which is the church. At tayo po yun mga kapatid. Kaya nga kinakailangan, we have to do our part. At kaya nga po, kung babalikan po, kung hindi po talaga sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, wala po talaga tayong tagumpay na ganito. Amen. Hallelujah. You can just imagine with our number, ganito po yung ating achievements. It's because nasa ating puso yung joy. Ibinigay, yung bunga ng Espiritu, yung joy, yung pag-ibig. Yung pag-ibig na yun ang nagbubunsod sa bawat isa upang ibigay ang nararapat sa ating Panginoon. At dun sa pagbibigay na yun, makikita po natin na hindi po talaga, wala po talaga tayong magagawa kung hindi dahilan lang sa biyaya ng ating
Panginoong Jesucristo. All of this, it's all about Jesus. Amen. Hindi natin kaya sa ganang ating sarili. Alam niyo, yung magbigay ka nga lamang ng 100 pesos. Magbigay ka lang ng 100 pesos kada service. Yun po ay mabigat sa isang tao kung hindi niya konektado sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, yun ang nagbubunsod sa iyo upang maging selfless ka. Maging selfless ka, hindi selfish. Kumbaga, nandoon ang iyong pag-ibig, kaya kaya mong ibigay yung mga bagay na yun. At kapag ikaw ay nagbigay, tingnan ninyo mga kapatid, ito po yung nagiging resulta. At yun ang ninanais ng ating Panginoon, na makita niya na ang kanyang iglesia, hindi lang yung building, kung hindi yung kabuuan ng mga tao, ng mga mananampalataya, ay fitly joined together, connected with each other. Amen. Connected to each other. Hallelujah. Sama-sama gumagawa, sama-sama nagpupuri, sama-sama nagpapasalamat, at sama-sama lumulutas anumang challenges na mayroon tayo na haharapin ngayon at maging sa hinaharap. Ito po yung ninanais ng ating Diyos. Kaya nga, napakalinaw na yung ninanais ng Diyos, kung ang bawat kasukasuhan sa isang katawan, bawat kasukasuhan ay gumagawa para sa ikabubuti o ikalalaki ayon sa sukat ng pangangatawan na ninanais ng Diyos para sa kanyang iglesia. And of course, nakatingin tayo vertically sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tagumpay, alam niyo, bakit ba tayo, wala naman talaga tayong magagawa sa ating mga sarili. Sa totoo lang, kahit anong gawin mong pagpapakabuti, gawin mong iniisip mo na ayaw mong magkakasala, pero palagi na, di ba? Kahit sa atin, tayo mga mananampalataya, pinipilit natin maging matuwid sa Panginoon. Subalit, palagi na ang kasalanan, hinahabol tayo. Can you say amen? Kahit na ayaw mong magsinungaling, dumarating talaga sa punto na ikaw ay nakakapagsinungaling. At kung bakit tayo nananatili, sapagkat yung kapangyarihan o yung righteousness ni Jesus Christ that was imputed to us when we received Him, yun na po ang tinitingnan ng ating Diyos. Kaya nga tayo mayroong pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napapagtagumpayan natin, we can overcome because of Jesus Christ. Ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun ang nagiging dahilan para na mapagtagumpayan natin yung ating mga kahinahan. Hindi sa ating galing, but through the grace of God, through our faith in Jesus Christ. Kaya nga, being connected matters. Yun talaga yung napakahalaga. And of course, sa atin, titignan natin kung i-assess natin yung ating mga sarili. Lahat ng ating mga achievements nasa likod niya ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Wala po tayong magagawa talaga sa ating mga sarili. Kung na-disconnect tayo sa ating Panginoon, naniniwala ako, hindi po tayo aabot sa ganito. But because we are connected vertically and horizontally, yung pag-ibig, ang sabi ng ating Panginoon, mga kaibigan kayo sa isa't isa. Kaya nga kung ikaw ay walang suporta, ibig sabihin, yung mga tao nagmamalasakit sa atin, meron po tayong nalalapitan ng mga kapatid sa natin sa Panginoon. Kapag tayo ay merong problema, meron po tayong malalapitan. Mapapaghingahan ng ating mga problems na nag-care sa atin, nagmamalasakit sa atin. Ganyan po ang ninanais ng Diyos. That's why, kailangan talaga na ang bawat parte ng katawan ay konektado
isa't isa. Napakahalaga ng bagay na yan. At hindi lamang yan, ang pinakamahalaga ay dapat konektado mo na tayo doon sa ulo, which is Jesus Christ, the head. Now, ngayon 2024, mga kapatid, connection is going to be the major focus of NLAS. Next year, connection will be the major focus of NLAS. Ang ating theme for next year is connect. At dito ko po ibinasi yung ating tema sa araw na ito. We will make every effort to connect people saan? On the 5 biblical purposes of knowing God, relating to God, growing in God, serving God, and sharing God. Kaya yung ating mga pinag-usapan doon sa ating overnight noon, yung mga suggestions, we will try to see. This 2024, we will try to connect with people. To people. Papakita natin, pakikilala natin ang ating Panginoon na kung saan tayo nakakonekta. Kung paano tayo maglilingkod, kung paano tayo kikilos, at i-share natin sa bawat isa. At kailangan po ang bawat isa sa inyo sa bagay na ito. I need a concentrated efforts para magawa natin ang bagay na ito. We should be connected with each other. Amen? And of course, never be disconnected to Jesus Christ. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Happy holidays po sa inyong lahat. At Happy New Year na rin. Mamayang gabi, pagdating ng alas 12, ay kumbaga magiging history na ang 2023. At papasok tayo sa bagong pagsubok sa ating iglesia. Na alam ko mga kapatid, nasa atin ang tagumpay because God had already given us the victory through Jesus Christ. So, stay connected because being connected matters. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa buong panahon na hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. At sa pagpasok namin sa bagong yugto ng aming paglilingkod sa taong 2024, hayaan mo, O Diyos, na sama-sama pa rin kami na gumawa, sama-sama pa rin kami na kumilos upang magawa namin ang ninanais mo para sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay magagawa lamang namin sa pamamagitan ng iyong tulong. Sa iyo lamang kami umaasa, O Diyos, at sa iyo lamang kami sumasalit. Ikaw, Panginoon, ang aming pinupuri at pagsasalamatan, niluluwal natin sa lahat ng iyong kabutihan. Maraming po salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Happy New Year po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos.